Painter's Guide. So today, gagawa tayo ngayon ng 4 pieces elbow standard. So standard, kaya ako sinabing standard dahil para yan sa long radius. Kasi meron tayong short radius na elbow. So iba rin ang iba ang take off niya. So ngayon, ang first mong gagawin, gagawa ka muna ng eskwaladong linya. Make sure eskwalado ha. Ipwesto mo lang yan yung steel square mo or ruler na triangle. So guhitan mo lang siya. So ito ang 90 degrees. 90 degrees. So ang una muna natin gagawin, kukuha muna tayo ng linyang 90 degrees para lang mahati natin yung ito kasi 90 to, so ito 45 degrees. Kukuha muna tayo ng linya. So guguhit muna ako, ilalapag ko itong tripod. Maliit lang kasi. So ayan, naguhitan ko na. So katulad ng nauna nating layout, ang sabi ko sa inyo, magsukat kayo dito ng equal na, pareho dito, pareho doon. So ang aking sinukat dito ay 9 cm 9 cm. So ayan, papakita ko sa inyo 9 cm at 9 cm. So ito, ayan, pepesto nyo yung isang tip ng nyo at hahatiin. So lang sinabi kong basic paghati, hatiin yan, gagawa kayo ng curve line. Tapos kung nagmeet yung line nya, yun ang pinakasentro. Tapos guhitan nyo ng ruler papunta dito sa working point. So ngayon, ang next natin kukunin ay take off. So ano ba ang take off? Ang take off ng tubo ay yun ay mula sa bibig ng tubo hanggang sa gitna ng bibig ng elbow hanggang sa gitna ng elbow. So ang take off, ito TO take off, sinorkat ko na lang, ay meron siyang constant formula na 38.1 times diameter of pipe. So ibig sabihin, kahit anong diameter ng pipe, mapa di 4, di 6, di 8, di 10, di 12 hanggang pataas, ito ang formula 38.1. So 38.1, ang demo natin ngayon ay 2 inches lang kasi maliit lang itong demo paper natin. Tsaka yun lang kayang abutin ng divider kasi pang demo nga lang to. So 38.1 times 2 is equal to 76.2. So yung susukat tayo ng 76.2 mula dito hanggang dito at lilihin niya natin yun. Lilihin niya natin. Gawa natin yung straight line. So kukunin ko muna yung take off. So ayan, nakuha ko na yung take off. So kung makikita nyo, ito mula dito hanggang dito ay 76.2, tulad ng nakuha natin dito sa take off, 76.2. Ngayon po-project nyo yan dito, habaan nyo na hanggang dito, habaan nyo na yan, kasi magagamit nyo yan mamaya kung paano sa pagpapatuloy ng video ito. Ang susunod natin kukunin ay outside diameter ng elbow. So dahil didos ito, ang sukat ng didos ay nasa inside diameter ng tubo. So ang outside, pa-plus mo pa yung mga wall thickness niya. So sa millimeter 60 ang lahat, 60 cm lahat ang outside diameter ng didos. So 30. So guguhitan ko na yan para makita nyo, para maporma natin siya ng elbow. Kasi hahatiin pa natin siya sa 30 degrees at 15 degrees. So ayan, napormahan ko na siya. Kung nakikita nyo, mula dito sa take off, nag-plus pa ako ng 3 cm, 3 cm, bali 30 mm yan 30 mm. Kasi yan ang outside diameter ng elbow. So ito yung take off niya mula sa bibig ng elbow hanggang sa gitna ng elbow. Yan sinasabing take off. Ayan. So ngayon, para mahatiin natin, kasi pag gagawa tayo ng 4-piece elbow, kailangan dalawang 30 degrees at dalawang 15 degrees.
So paano ba natin kukunin ng 30 degrees at 15 degrees sa pamamagitan nito? So madali lang, ituturo ko sa inyo. So ganito lang yan. Mula tayo dito sa dulo. Magmarking ka doon. Lipat ka naman dito sa isang point sa dulo. Marking ka dito. So yan ang ito na yung 30 degrees niya. Yan. Kung saan nag-meet yung mga line niya. Yan ang 30 degrees. So guguhitan ko muna siya para maintindihan nyo lalo. So ibitawan ko muna itong tripod ko. Ayan, naguhitan ko na siya. So kung makikita nyo, yung kaninang nilagyan natin na linya, ipin-project lang dito sa working point. So yan ang 30 degrees niya, 30 degrees. Yan. So kung manggagaling ka dito, 30 degrees din yan. Pero sa ano lang, 45 degrees plus 15 degrees, ito 60 na to kung sakali. Ito, kasi kaya lang pareho lang siya nating i-layout ng 30 degrees para mai-connecta natin yung 4-piece elbow. So ang problema na natin 15 degrees. So kailangan mahati natin to para makakuha tayong 15 degrees. So hatiin ko muna. Tulad ng procedure natin na tinuro ko sa inyo, gawa ka lang ng curve line. Tapos dito curve line ulit kung saan nag-meet. Guhitan mo, i-project mo doon. So yan ang 15 degrees. So guguhitan ko muna. Yan, naguhitan ko na siya. So mayroon tayong 15 degrees ngayon. Galing yan dito sa inatin natin. So ang next move natin, gagawa na tayo ng parang protractor dito. So guhitan ko muna siya. Kaya naman kahit dibitawan yung tripod. Gagawa tayong parang protractor dito. So yun na. Okay. Ngayon sa pagkakataong ito, hahatiin natin ito sa 12. Hatiin natin ito sa 12. So magiging 6 dito. So 6 kung ano yung masukat natin, kuha natin sukat dito. Ganoon na rin doon sa kabila. So ang paghati nito sa 12 ay ganito. Okay. Pwesto mo rito ulit. Yan, para tayo nag 30 degrees. Okay. Tandaan nyo nga pala pag sa elbow outside diameter na ha. Hindi katulad kasi sa mga branch na ginagawa natin inside diameter ang branch. Kasi kapag malaki yan na doon mo na i-layout, doon sa ni-layout mo yung template hole. So ang babagsak nun ay inside diameter ang makukuha na hole. Which is tama yon. Kasi kung outside diameter na ginawa mong branch, ang mong hole ay pang outside diameter kapag dun ka kumuha sa layout ng template hole. So dito naman wala tayong bubutasin kundi hati-hatiin lang natin yung tubo. So ito, ipoproject ko muna to dito para maintindihan nyo. So ayan, i-project ko na. Okay, never mind yung mga lagpas na yan. Palagpas lang talaga. Ang gagawin natin, ito ipo-project natin yan, pati ito gagawa tayong line na perpendicular. So papakita ko sa inyo kung paano. Ipo-project ko muna siya, tapos papaliwanag ko kung paano ko i-project. So ayan, nakita, i-project na natin ang line. So sa mga nalilito, kung hindi pa kayo sanay gumamit nitong divider para sa pag-project, sukat muna kayo.
mula dito sa reference line natin, itong gitnaan, itong line, mula dito, sukatin nyo dito, project nyo rito, guhitan nyo. Tapos ito naman, tapatan nyo lang mula dito hanggang dito, sukatin nyo, i-project nyo ron. Kung ito nakuha, guhitan nyo pababa, ganyan, and so on and so forth. So ganyan, so may 15 degrees ka na ito. So ngayon, ipo-project natin to sa template, sa pattern. So guguhit muna ako para sa pattern, para maintindihan nyo kung paano may transfer itong mga ito sa pattern, kasi ito lang kukunin natin mula dito sa reference line, mula dito hanggang dito, number nito hanggang dito, kasi ito hinati na sa 12, 6 dito, 6 sa kabila. Kung ano mo sukat dito, pareho na rin sa kabila. So yung ibang hindi sanay, pwedeng sukat-sukat muna, pero mamaya gagamit tayo ng divider para may transfer ito dun sa sa gagawin nating pattern. So ayan, nakaguhit na ako. Tataka kayo kung bakit dalawa. So ang isa kasi pang 15 degrees, ang isa pang 30 degrees. So malalaman nyo yan. Tuturo ko sa inyo yung pinakamadaling paghati, pagkuha ng distansya ng circumference dito sa layout. Pero pwede nyo rin kwentahin tulad na tinuro ko sa inyo. 3.1416, multiply nyo lang yung outside diameter ng pipe, tapos divide nyo sa 12. So ito, shortcut. Okay, kung ano kasi yung sukat nito, pareho na rin yung sukat nito dito at doon. So yun na yung magiging wall thickness niya, distance niya. So yan na yung mga pinakang degrees niya. So dito, ito na yung kabuuan. Ito na yung kabuuan ng D3. Gagawa tayo naka ano na siya. Kasi ito yung kalahati niya, ito yung kalahati ng D3. So kapag inano natin siya, pinagsalikop, magiging D3 na siya. D2, sorry. D2 pala. Ito yung kabuuan ng D2. Kasi D2 pala yung ginagamit natin dito. Sorry po. So di-divide na natin yung mga ano niya. Kailangan dinivide natin sa 12 to, di ba? Dinivide natin sa 12. So dito rin sa 12 din, 6 dito, 6 doon. Yan. Yung shortcut na pagkuha ng circumference. Sana madali nyo makuha na, madali nyo sa 1, 2, 3, 4. So isa pa. Ito kasi pinakagitna na siya, so hindi na siya halos, although dyan tayo kukuha ng sukat, sisimula na sukat, pero basta 6 dito, 6 doon. Ito na yung center line. Malalaman niya kung bakit pag itin-transfer na natin. So ilan lang, 1, 2, 3, 4, 5, isa na lang. So dito, magpo-project ulit tayo para katapat ng mga to, para i-ano natin, i-project ulit natin ng papel ng vertical lines. So ngayon ayun na, naglagay na ako ng mga vertical lines. Tandaan nyo kasi dalawa yan, pang 15 degrees, pang 30 degrees. So saan tayo kukuha ng sukat? Dito, gamit na lang tayo ng compass. Ito mula dito sa reference line natin, sukatin nyo mula rito, mula doon hanggang dito. So ito muna unahan natin, center line. So puproject natin dito. Ito na yung working point niya sa gitna. So ayan, working point.
Pero ano pa rin tayo dito para naman sa 30 degrees natin. Mamaya maintindihan niya pag ginipit ko siya. So ang pangalawa naman ay ito. Umadjust siya sa yung ano natin. Ulitin ko lang parang umadjust. Hindi ko kasi bitawan siya itong tripod ko. So check natin kung tama. Dito nagkamali tayo kasi umadjust na siya noon time na yon. So dito yan, correction, dito rin siya. So malaking bagay yung distansya yan pag hindi nyo na-correct yan. So lalagyan ko muna siya lahat tulad nito doon. Ipoproject natin doon, papaliwanag ko sa inyo mamaya. So ayan, nakaguhit na tayo. Tataka kayo kung saan galing ito, mga dot na ito. Ito ay galing dito, mula dito sa reference natin hanggang dito. I-divider natin yan at i-project dito sa divider natin ng ganyan. I-project dito. Tandaan nyo, ito yung center line. Tapos yung pangalawa, itong pangalawa, syempre dito sa katabi. So kalahati, ito kalahati dito. Kung ano yung sukat dito, kaparehas din doon. So pag nag-project kayo, pag ganyan, so lalagyan ko muna lapis para maintindihan nyo. Ito. So pag nag-project kayo, kailangan idamay nyo na rin yung kabila. Nahuhulog. So kung magpo-project kayo ng paganyan dito, idamay nyo na rin to kasi kamukha rin yan. Tapos sa sumunod na linya, pag nag-project kayo, damay nyo na rin doon sa kabila. Dadamay nyo rin doon. So ito, pakikita ko sa inyo bakit 15 degrees to, ito 30 degrees. Kasi ang 15 degrees, kapag pinagsalikop mo siya, magiging 30 degrees na siya kapag pinagdalawa mo siya. So guguhitan ko muna siya. So maganda kung makita nyo, no, yung pagguhit. Pag maguguhit ka nito, may konting curve, pa-curve, kasi ang tube mo medyo pabilog yun Yan, may pa-curve din yan. Pagdating dito, pa-curve din kayo ng konti hanggang sa makarating kayo dito. Yan. Hanggang sa magforma kayo ng ganyan. Actually, kahit ito lang gupitin nyo pwede nyo nang isalikop. Pareho din yun. So, demo purposes uli, papakita ko sa inyo kung paano basic na pagguhit nito para maging pattern. So, ayan na. May pattern na tayo ng 15 degrees. So, dito naman tayo sa 30 degrees. Actually, pwede nyo naman siyang ibaliktad para maging ganito na. So, papakita ko na lang sa inyo kung bakit nagkaganyan. Naging dalawa siya. So, hindi perfect ang pagkaguhit natin, no? Pero at least mapakita ko sa inyo yung basic. So, ayan. Tama nyo lang dito sa sa mga point. Kailangan may konting curve dito pupunta ron. Yan. Yan. Tapos ganito rin mangyayari dito. Yan. Okay.
Ayan na. Meron tayong pattern ng 30 degrees. 30 degrees. So, pag gagawa kayo ng 4-piece elbow, dalawang 30 degrees, dalawang 15 degrees. Gugupitin ko siya, mapakita ko sa inyo magiging itsura niya. So, ayan na siya, nagupit ko na. Ito ngayon ang ilayakap mo sa tubo, isang pep. Gagawa ka ng dalawang ganito at dalawang ganito. So, ipagsasalikop natin siya. Ipagsasalikop natin siya, wala ko ng masking tape. Okay, ito na. Actually, scotch tape ang nakuha ko. Okay din naman. Ipapakita lang natin ang forma, pero hindi mo na kailangan ganitohin yan. Pag iyayakap mo sa tubo, diretso mo lang siyang yakap sa didos para makakuha ka ng 15 degrees. Mali pa, medyo magpalagay natin ganyan na medyo so for demo lang naman yan. Ito pang isa, basta pagtatapat mo lang yung guhit nya. Ayan, ganun. Okay. Pagtatapat mo lang yung guhit nya. So, gugupitan pa natin, medyo lumagpas ng konti. So, pagtatapat mo lang yung mga guhit nya. Ganyan, tape mo na para makita mo yung forma. So, ibig sabihin yan na yung 30 degrees at isang 15 degrees. So, kapag salikop mo siya, yan, ititip muna natin para maintindihan nyo. So, ayan na siya. Pinag-tape ko na, medyo hindi lang perfect ang pagka-tape, pero makikita nyo, ito na yung kalahati niya. Ito na yan, Ayan. Kasi ang mangyayari niyan, magiging ganito yan, Yan. Yan. Tapos ito, magiging ganyan siya. Pero ito, dahil nga 30 degrees to, pwede na siyang idiretso dyan. Yan. At yan. So, ito siya. Kung titingnan nyo, ito na itsura niya. So, huwag na kayo mag-focus sa maraming guhit. Ito lang ang itsurang ito. So, ibig sabihin, kalahati pa lang yan. Itong nagawa natin. Ganyan. Ito siya. Ito siya. So, isa pang 30 degrees at isa pang 15 degrees para mabuo mo itong elbow katulad nito. Para mabuo mo siya. So, yan. Mabubuo mo na siyang elbow kapag isang 30 degrees at isang 15 degrees. Yan. So, make sure lang na tinatama nyo sa guhit para hindi kayo mahirapang pag nasa tubo na, para hindi pumapalipit. So, sana may natutunan tayo, guys. Abangan nyo lang yung susunod kong layout. Subscribe, like, and share lang, at hit nyo na rin ang notification bell. Thanks for watching.